Hello Crowellas, mabuhay. This is Gay Salartegagan and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan, subscriber and returning viewers, thank you so much sa suporta. Grabe, umalapit na tayo mag 8,000 subscriber. Thank you so much talaga. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gay Sal Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Ito ang aking last vlog lang ha, sa Miss Universe 2023. Ang aking top 10 sa National Costume Competition. Sino nga ba ang nag-shine para sa akin? Sino nga ba ang kumabog? At sino ang merong national costume na bonggang-bongga at talaga na rampa at na-represent nila ang kanilang mga bansa or ang kanilang mga adhikain sa buhay, mga ganong level, o kaya sino ang performance level doon sa Miss Universe stage. Ayan, isa-isahin natin yan at ilagay natin dito yung mga national costume na mga bet ko at pumasok sa aking top 10. Here we go. My number 10 on my list is Miss Curaçao. Si Curaçao na sobrang tangkad, very statuesque, at talagang ipinakita niya sa kanyang national costume yung torch ng Olympic at saka yung 5 rings sa Olympic na dito sa likod niya. I love it. Ang sexy, ang ganda tingnan, at saka hindi siya mabigat, hindi struggle, is real yung kanyang national costume. Kaya ang ganda din niya ng execution, kaya nilagay ko siya sa aking number 10. Kasi umay na kasi yung iba, paulit-ulit, may mga paibon, may mga pa-butterfly, kung ano-ano pa. Pag ang paulit-ulit lang baga, parang pang ano ba tawag dito? Pang Mardi Gras, mga ganun. Mga ati-atihan festival, mga kung ano-anong pang festival na mga ano, may mga pasimbahan. Hindi ko talaga bet yung mga ganong national costume. Yung mga pasimple, yung gusto ko ngayong national costume, yung out of this world yung design, yung hindi natin nakikita lagi, yun yung mga better na national costume. Ayoko ng mga papakpak na, ayoko ng mga paipon na. So, ayun, nilagay ko siya sa aking number 10. My number 9 on my list is Miss Puerto Rico. Grabe, ang ganda ng kanyang national costume. Nakita naman ninyo, para siyang hindi ko alam, mga semento na may mga meaning sa ulo, tapos pati sa likod ang bongga, panalo. Ang ganda ng national costume ni Puerto Rico. Talagang when it comes sa meaning at saka sa paggawa ng kanyang very polish yung kanyang national costume, kaya nilagay ko siya sa aking number 9. My number 8 on my list is Miss Canada. Si Canada, ang ganda rin. Grabe. Yung may pa-maple ba tawag doon? Na maple na basta may mga pa-maple sa likod niya. Tapos may mga flag ng mga kaibigan na nasyon ng Canada. Ang saya, di ba? Di ba? Akalain mo, naisip nila yon. Ibig sabihin na kung wala ka doon sa national costume ng Miss Canada, ay hindi ka nila friends. Kasi yung mga symbolize ng friendship ng mga karatig bansa niya or mga kaalyadong bansa ng Canada. My number 7 on my list is Miss Indonesia. Si Indonesia, apakaganda ng national costume. Pak. Talagang nilagay lang dito at symbolizing women empowerment. Diba? Ang ganda. Lalo na pag naka-side view siya. Yung iba hindi na-appreciate yung national costume niya. Ako, na-appreciate ko lalo na yung meaning. Kaya, I love it. Talaga lang namang isinusulong niya talaga yung advocacy niya doon sa kanya national costume. My number 6 on my list is, sabi ko sa inyo, ayaw ko ng paibon. Sabi ko sa inyo, ayaw ko ng pa-butterfly. Parang kakainin ko ngayon ang aking sinabi. Nicaragua.
May number 6. Si Nicaragua na grabe ang execution, be. Ayaw paawat. Sabi ko, ayaw ko ng paibon. Pero iba yung ginawa niya sa ibon niya. Lumuhod-luhod, humiga-higa, lumipad-lipad. Oh, di ba? Super bongga ang execution. Talagang nadala talaga siya ng bonggang-bongga. Sana ganun. Hindi yung bastang nakaganon ka lang doon. Ikot-ikot, ikot-ikot. Kagaya ng Nicaragua, ginawa Nicaragua, binigyan niya talaga ng buhay kung paano gumalaw yung kanyang national costume. O, di ba? Ang bongga pa ganun. Congratulations sa iyo, Nicaragua. My number 5 on my list. A breath of fresh air. Philippines, Michelle D. Di ba yung mga pa-airplane ni Michelle D, to be honest, a breath of fresh air talaga ng ganitong national costume. Ayoko na kasi ng mga Pilipina na costume. Ayoko na ng mga paibon costume. Ayoko ng mga paati-atihan costume. Ay, parang awa na ninyo Pilipinas. Ang dami naman pwede, di ba? May mga pwede mag-Jollibee, pwede namang mag-jeep, pwede mag-tricycle, at kung ano pa na nakikita lang dito sa Pilipinas, mga patikbalang, kung ano-ano pang mga mythical creatures dito sa Pilipinas, para man ang kakaiba, hindi yung ganun na lagi. O, diba? Pero ipinakita dito ay talaga lang namang a breath of fresh air nga, sabi ko. Kasi pa-aeroplano yung lola mo. Siyempre, Reserve Air Force, kinembular si Michelle. So, ayun yung kanyang eksena. Although wala man lang kinalaman doon sa lahi natin. So, at least may kinalaman sa buhay niya. Yun naman yung importante. My number 4 on my list. Ecuador. Ang ganda nung kay Ecuador. Release, yung pinakamatagal, tama? Or pinakamatagal ng release na ginawa. Ang ganda, amazing. At saka may pakilikiling siya, parang meron siyang tinitindang ice cream. I love it. O, diba? Panalo talaga yung kay Ecuador. Very, creative ang mind ng gumawa noon. Release? Bongga. Kaya may aking number 3 on my list. Actually, binalikan ko, hindi ko mag-get yung meaning ng kay Mexico. Number 3, napakaganda lang talaga ng national costume niya. Makulay ang buhay, bawat detalye, polido, ang bongga. So, wala ka nang hahanapin pa dito sa national costume ni Mexico kasi iba yung ganda, pulido, makulay, at saka nakakaano sa mata. Ano ba yun? Nakaka-amaze. Wow! Mapagano ka talaga sa national costume ni Mexico. My number 2 on my list, Trinidad and Tobago. O, diba? Grabe yung national costume na nakakadang-kadang yung lola mo. Grabe, ang bongga. Naglalakad siya ng ganun. Grabe yung balancing. At nakarampa pa siya sa lagay na yun. Grabe. Ang galing, ang ganda, amazing ang kanyang eksena when it comes sa kadang-kadang. O, diba? Ang liit na ng paa niya pero nairampa pa niya ng maayos at never siyang natumba. Kaya, para sa akin, parang candidate siya doon sa ano pa tawag doon? Candidate siya sa akin sa best in national costume. For me, ha? Pero, ito talaga ang nag-shine bright like a diamond. Ng bonggang-bongga, El Salvador. O, diba, kahit lumamon siya ng airtime doon sa national costume competition, worth it. O, diba, umpisa sa pailaw, umpisa sa pa-reveal, umpisa sa eksena, lahat na nandun, lalo mo yung mga ano ba tawag yung mga, basta mga pailaw doon, eksena, para siyang pulka, nakakaloka, o diba, ang daming ang nainggit ang daming ang bitter. Syempre, El Salvador na yon. So, doon na sila magpa-present. Bakit hindi pa nila gandahan? Bakit hindi pa nila bonggahan? Kasi hindi magbabayad ng travel kinembular. Ano ba yon yung travel cost? O, diba? Ng bonggang-bongga. But, I love it. I love it. Siya talaga sa akin nag-serve ng pinakamagandang national costume sa ngayong edisyon, ang El Salvador. Hindi nga lang sa ngayong edisyon baka siguro sa buong edisyon ng national costume ng Miss Universe siya ang may ang bongga at mga pasabog na costume. For me lang naman, I don't know naman sa inyo kasi alam ko namang feeling better. Hindi pala better. Feeling bitter kayo. Kasi ang ganda talaga ng national costume ni El Salvador. There you go guys, kayo guys, sino at
Paano? Ha, charot lang. Hindi. Sino sa inyo ang nag-top 3 sa National Costume Competition dito sa Miss Universe 2023? Comment down below kayo. Views and opinion, violence or action, ilatag lang ninyo dyan. And maraming salamat sa suporta, sa pagtangkilik, everything about sa pagbablog ko. Maraming thank you. This has been Jason Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!